In this place, O Lord. Thank you, Father. We know, Lord, that you will manifest your power today as the Holy Spirit move, Lord, freely in our hearts, Lord. Lord, we pray that there will be conviction and conversion and teaching today through the Holy Spirit. Lord, there's no disqualification sa aming pong pag-uusap ngayon or discouragement, but more on encouragement and in strengthening, O Lord, through the Holy Spirit. We ask this, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. And we'll all say, Amen. Trusting God more in 2011. So, Pastor Ripe, ano bang masasabi mo dyan? Actually, napag-aralan na po natin to. That as we trust the Lord, meron pong tatlong pwede tayong makita katotohanan. You are made to trust God. Yun po yung una. Kapatid, lahat po na nilalang sa mundong ito, ginawa ni Lord na magtiwala sa Kanya. Second, it is not hard to trust God. Hindi po mahirap pagtiwalaan ng Diyos. Are you with me, church? Yan po yung makikita natin ngayong araw na ito. Pangatlo, you can taste and see God's goodness as you trust Him. Nawala po yung you. Amen? So, ito po yung tatlo na pag-uusapan natin ngayon. Huwag na ho kayo mawawala. Ito lang po, dito lang tayo at matatapos po tayo sa mga bagay na ito. So, let's talk about the first truth na pag-uusapan natin. Ginawa ka ni Lord na magtiwala sa Kanya. Amen? You are made to trust God. Yan ako nung bata. Kaya nung kaliligo ko, eto na ako ngayon. Psalm 22 verse 9. Kinuha ko yung picture talaga. Sa internet lang mo yan. Ito sabi ng Psalm 22 verse 9. Yet you brought me safely from where? From my, where? Mother's womb. Ang galing po pala ng Panginoon. Hindi lang pala nagkagustuhan si Ising at si Pedro. At ako naging blessing na anak. Blessing na anak mo, Mang Nay? Sabi dito, you brought me safely from my mother's womb. And let me, to trust you when I was a what? Alam mo, si Anika ho pala nagtitiwala na sa Lord, sabi sa verse na ito. Sino po yung Anika? Pastor Ipe, anak mo ni Joanne at saka ni Ben. Amen? Sabi dito, you led me to trust you when I was a nursing infant. Ito yung pananaw ng psalmist. So makita mo natin dito, ang tao talaga ay ginawa para magtiwala sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ginawa ka pala magtiwala sa Lord. Amen? Ito po sa atin ng Romans 1:17. Puro verso ito. This good news tells us how God makes us right in His sight. Kaya nga po, as we study the Word of God, sabi po sa verse na ito, sabi ni Paul, I am not ashamed, sabi sa 1:16, to share the gospel, the good news. For it is the power of God unto salvation. Sabi niya, this good news, sabi sa verse 17, ang una ko kanya yung 1:16, syempre po, di po ba? Yung God's good news, the Bible, the Word of God, has the power to bring us to salvation. Kaya nga po, wala pong nagkaroon ng kaligtasan, pumasok ng langit na hindi niya napakinggan ng salita ng Diyos. Mandatory po yun. Dahil ang salita ng Diyos, ang good news, ang Biblia, ay ito po yung kapangyarihan na tayo po yung magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, this good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by what? By faith. Oh. Nasabi po sa Biblia, excuse me, when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, because we heard the good news, amen, meron po nag-preach sa inyo, amen, nabasa mo yung Biblia, nung nakita mo sa pagbabasa ng Biblia, hindi pala, sarili kong mabubuting gawa, ako maliligtas. Sa Panginoong Jesus pala. Siya pala ang kaligtasan. Wala, sabi niya sa Ephesians 2, 8, 9, and 10. No? It is by grace you are saved through faith, and not of my works. I cannot boast, sabing ganon. It is through faith, and by His grace. Grace means wala kang ginawa, tinanggap mo yung regalo. Sabi rito, dun daw ho, nagkaroon, mula sa Biblia, nakasulat yun, at ito po'y nagkaroon ng kaligtasan sa atin. This is accomplished from start to finish. At mangyayari daw po ito by faith or by trusting Him. As the Scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Pastor Ipe, medyo nagalit ako kanina eh. Yung paggalit mo kanina, hindi ibig sabihin no, hindi ka matuwid. Amen? Yun po ay nagkamali ka lang at hiningi mo ng tawad. Ang pagiging righteous ay position. Remember, our study in Christ series, we are righteous or right in the presence. We are saints.
Yun po yun. At sabi dito, yung mga saints, yung mga naka-in Christ, yung mga Christian, yung mga believers, yung mga disciples, yung mga nandito ngayon na tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, we live by faith, and that is our life. Kaya nga po sabihin ko sa inyo ulit, faith is your life. Trusting Him is your life. Kaya nga po, ang title nito is Trusting God More. Why? Because you already trust God. The day you said, Lord, I open my heart as my Lord, and I open my heart and I ask you as my Lord and Savior, you started to trust the Lord. You believe in Him. You will not perish but have eternal life. John 3:16, right? Ang nangyayari po, kaya nga po yung word no more, bakit hindi pa natin talaga bigyan ng puwang pa yung pagtitiwala sa Kanya? Amen? Hindi naman daw pala mahirap magtiwala sa Kanya. Bakit? Ginawa Kanya at binigyan Kanya ng kakayanan na magtiwala sa Kanya. Kaya nga po, ang next truth natin, you are made to call for His help. Ang Panginoon po, hindi Kanya nilikha na Superman. Amen? Si Superman nga doon sa comics, meron pong kahinaan pa rin. Ano po? Hindi si Lois Lane na kahinaan ni Superman. Kryptonite. Di po ba? Yung kulay green. Amen? Marami po, kahit yung mga sinasabi natin mga Superman, mahina pa rin po yun. Dahil tayo po ay ginawa ni Lord na maging mahina upang siya ang ating maging kalakasan. Ito ang sabi ng Psalm 10:14. Psalm 10:14. No? Ang context po nito, the wicked's action will not escape God's judgment. No po? But if you are helpless, trust is the answer. Yun po ang context nito. If you read verse 1 to 13, itong verse na ito, yun po makikita natin na ang Panginoon, sa Panginoon daw ho, hindi makakaligtas ang ginagawa ng masama. Totoo naman po yun. Ngayon po, marami yung kasi, ang context po nito, nagtatanong po yung gumawa ng kantay, sabi niya, bakit nakakaligtas itong mga taong ito? Bakit sila nagpa-prosper? Sinagot siya ng Diyos, sabi rito, hindi makakaligtas sa akin yan. Sabi sa verse 14, but you do see the trouble and grief they cause, you take note. Sabi natin, take note. Take note. Take note of it. No? Sabi ng psalmist, you take note of it and punish them. The helpless put their trust in you. You are the defender of orphans. Are you helpless today? Ako, ina-acknowledge ko sa Lord. Pagdating sa mga bagay, helpless ako, Lord. Kaya nga kailangan ko ang tulong ni Lord. Amen? So if you trust God more, noong 2010, I encourage you to put more trust. Mas ibigay mo yung todo mong trust sa Lord this 2011. Amen? Are you with me, church? Amen. Are you afraid? Sabi mo rito, trust God. Tingnan natin yung verse. Psalm 56 verse 3. But when I am afraid. Sabi ng psalmist, but when I am afraid, anong gagawin niya? I'll watch a happy movie. Ano ba sabi niya? I'll eat so many, di ba? Ice cream. Ano ba sabi niya? I will not bother it. Ano ba sabi? Sabi rito, but when I am afraid, I put my trust in you. Are you afraid na baka, yung kung baka, malilipo yan ang kinakatakutan natin eh. Takot na takot tayo kay baka. Amen? Baka kasi baka ganito na, naku, iba na yung baka pakiramdam ko. Parang na ako. Alam niyo po yan, nagagets niyo ako? Minsan ganun po tayo. Pag natatakot ka na, at yan pong pagkatakot naman ay nasa puso natin yan. Alam niyo po, ako naniniwala ko nilagay din ni Lord yan, na positively upang hingin mo yung tulong niya at magtiwala ka sa Kanya. Are you with me, church? Amen. Hindi ko sinasabing, ay, hindi na dapat ang Kristiyano, hindi na dapat natatakot. May narinig ako dati, ang Kristiyano, hindi na dapat umiiyak. Ano pa ba? Si Lord nga nagbigay ng luha dyan, tapos hindi iiyak. Ay, nanakayang ka? Hindi ka dapat umiiyak. Sister, kanta tayo. This is the day. Ay, patay umiiyak. Ginawa ko namin dati yan. Kung nung bata pa kami sa Kristiyano, namatay ho yung magulang ng isang may edad na sa church namin, nag-selfies ho kami, nagbuburong, habang siya po kaya tangan, this is the day. Pwede yung umiyak kung Christian. Kaya huwag ka manatili sa pag-iyak mo at maglulugmo ka na sa kwarto mo at pag-i-ermitanyo ka na roon. Amen? Sabi rito, kung takot ka, umiiyak ka, ano mo yung nangyayari sa'yo? Put your trust in God.
Amen? Sabi niya sa verse 4, sumunod, "Oh God, I praise your what? Oo, napakahalaga. Makita mo natin dito, when you trust God, you trust His what? Word. I trust in God. So why should I be afraid? Kinausap niya na yung sarili niya, bakit ako matatakot? What can mere mortals do to me? Sabi ng iba, huwag daw tayong matakot sa patay. Sa buhay daw tayong matakot. Eto, sabi ng Biblia, huwag tayong matatakot sa buhay. Amen? Kung ikaw ay nagtitiwala sa Lord, huwag kang matakot kahit kanino. May kayang gawin si Lord. Lalo ka na huwag matakot sa patay. Amen? Nakuha niyo po ako? Nagparamdam. Naamoy ko yung pabango. Niloloko ko kayo ng kaaway. Amen? Inaamoy niya yung pabango para matakot ka. Ito na. Ayaw kong papasok dyan. Na iba nararamdaman ko. Kung Kristiyano ka, kapatid, niloloko ka ni Satanas, huwag ka magpaloko. Greater is He that is in you than he that is in the world. Palakpakan natin si Lord. Wala nang takot sa multo rito. Amen? Kaya pwede ka nang tumingin sa salamin. Joke lang. Praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. We trust the Lord now? Amen. Are you afraid? Trust God. Psalm 115 verse 11, ito pang sabi. All you who fear the Lord. Wala akong exempted. May takot ba rito? Kasama ka sa all. All you who fear the Lord. Trust the Lord? Yung po ba sabi dyan? Hindi po. Trust the Lord. Let's trust the Lord. He is your what? He is your? He is your what? Helper and shield. Helper. Hindi po katulong. Tutuwa at tutulong sa iyo. Hindi, Lord, bigyan mo ka sa akin. Hindi po ganon. Amen? Pag may pangangailangan ka, sabi dito, trust Him. Ask Him. Sino po malimit makarinig dito ng bad news? Ay, lagi. Manood kayo ng balita. No? Hindi ko kayo tatantanan. Excuse me po. Di po ba? Laging bad news doon. Tataas na naman ang LPG. Amen? Dati 600, ngayon 730 na ang shilling. Amen? Ganun lang mo ba ang presyo? Matagal na ako hindi nabili na shilling eh. Amen? Ha? Magkano? Sa akin 720 lang. Sa akin joke lang ako. So 730. Tingnan mo natin. Bad news? Ito ang sabi ng Bible. When you heard bad news, trust the Lord. They do not fear. Ano po? Ano po? Bad news. They do not fear bad news. Mga nagbabasa na Facebook ko, nabasa niyo na to. They confidently trust the Lord to care for them. If you are confident sa Lord mo, pinagtitiwalaan mo siya, yung bad news na yan, lilipas din yan. Dahil po nung 600 po yung LPG, nakabili rin naman po ako. Nakuha niyo po yun. Nung tumaas po yung kuryente, naging 2.5. Aba, makabayad po ako. 2.5, may sobra pang 100. Amen? Nakuha niyo po ako? Nung sumasang pamasahe, 7 na akong pamasahe, nagkasasakyan po ako, hindi na ako namamasahe. Ano po yung mga bagay na yan? Pag tumaas siya, nagpo-provide si Lord ng pangpunan niya sa kataasan. Amen. Palakpakan mo, Lord mo. Amen. Meron po ba nagutom dito noong 2010? Mukha nga hong wala, ang gaganda. Di po ba? Lalo na noong December eh. Ayaw nyo na kumain ng hamon. May nahanap nyo ang tuyo. Di po ba? Kasi, ayaw po ang Panginoon natin. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwanan. Bad news, dumarating ang bad news. Amen. Sino po gusto mawala ng bad news dito? Ayaw nyo? Sino po? Ayun, salamat. Nunggu po. Pag nabingi ka at tumigil ang tibok ng puso mo, walang bad news. Ikaw ang bad news. Di po ba? Kung Kristiyano ka, good news pa rin, uuwi ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan mo natin ang Lord. Ito po ang sabi ni Lord, pag may bad news, yun po yung sumunod doon. When you heard bad news, listen to the Lord Jesus. Sabi ni Lord Jesus Christ, ignore their comments but Jesus ignored their comments and said to Jairus, don't be afraid, just trust me. Kung narinig po ni Lord Jesus yung comment, si Jairus kaya hindi niya narinig? Bakit niya ho sinabi kay Jairus na huwag kang matakot na narinig yung comment? Eh patay na ho yung anak eh. Hindi po maganda yung balita, bad news. Si Jairus, nag-iba yung tema. Sinundo ko po naman si Lord. Tapos, hindi po kami umabot. Sayang. Ito ang sabi ni Lord, don't be afraid, just trust me. Kung hindi nangyayaring maganda sa paligid mo ngayon 2011, huwag kang matakot, hindi pa tapos si Lord. Nasa kalahati pa lang po sila. Wala pa nga doon sa lugar eh. Pero kung sinabi niya, Lord,
sabihin mo lang. Huwag ka na pumunta sa bahay. Sabihin mo lang, gagaling yung aking kasambahay. May nagsabi ho nun, tama? Amen. Sa Bible din, Roman Centurion. Ay, sabi nga, sige, umuwi ka na, magaling na. Matabang pauwi siya, di po ba? Aba, nakasalubong niya ibang servant niya, sabi niya, Master, magaling na! Ang inyong mahal na nakatulong, kasambahay. Sabi niya, anong oras? Ganitong oras, Master. Naalala niya raw, yun yung tamang oras na bumalik. Ito ho isa eh. Iba eh. Sabi niya, sumama ka naman sa bahay. Eh di si Lord, sumama sa bahay. Pero yun po ang gustong gawin ni Lord. Habang sila nagpupunta papunta sa bahay, eh meron pong isang kailangan din na kagalingan. Yung may po ng damit niya na 12 taong dinudugo na. Ay nung hindi po, syempre kinausap pa ni Lord. Eh ilang minuto rin ho yun. Meron delay. Pero, at nung parating na sila, papunta sa zero, meron panibagong delay. Sabi niya, huwag nang istorbohin. Amen? Isa po ang katotohanan, si Lord ready magpa-istorbo sa mga taong nangangailangan. Amen. Amen? Huwag mo, pag may sabi siya, ano yan lang hihingin mo? Istorbohin mo pa si Lord? Narinig ka na ho ba yun? Kailangan mo lang ng baon ngayon? Istorbohin mo pa si Lord? Kailangan mo lang, alit-lit naman niya kailangan. Kahit pumaliit na bagay, pwede nating istorbohin si Lord. Amen? Are you with me, church? Amen. Kasi po, kinrate ka niya na mag-pray sa Kanya, ano man yung pangangailangan mo, i-pray mo sa Kanya. Ang sabi ni Lord, amen? Don't be afraid, just trust me. Sabi mo sa katabi mo niya, sabi ni Lord, huwag kang matakot, magtiwala ka sa Kanya. Amen? Palapakan po natin yung Panginoon. How can we trust the Lord? Jesus, you need to trust His Word. Amen? Trust His Word. Pag sinabi niya, pagtiwalaan mo. Ito po yung isang istorya po, meron pong tightrope walker na magaling po mag-stand. Alam mo yung tightrope walker? Yung lumalakad po sa alambre, tumutulay sa alambre. Tapos nag-ano siya. Yan, tapos meron siya dalang wheelbarrow pa. Alam niyo po yung wheelbarrow? Yung po yung nilalagyan ng lupa. Tapos meron po sa unahan na gulong. Tapos gano'n. So ang galing niya ho, talaga namang naging prominente na siyang tao. Nakasakay na siya sa bisikleta, ganun pa. So inimbita po siya ng isang